tatanong mo nga lang po kung ano pong gamot sa buni. Buni. Okay. Mukhang wala naman sa Anong mukha name mo, niya? Asher. Asher. Okay. Hi, Asher. A ba yung Asher mo o you? A. A, okay. Good morning, Asher. Okay. So, ang buni ay isang fungal problem. So, fungal infection. So, we would have to give an antifungal ointment. Okay? Saan banda ba yan, Asher? Saan yung Sa medyo binti. Part. binti? Okay, oh. So, basically, ang binibigay nga natin dyan ay antifungal. So, example niyan would be ketoconazole. So, you would have to apply dun sa affected area 2 times a day, no? Medyo, minsan tumatagal yan mga kahit 1 month. Although kasi ang fungi, generally, nandun yan sa epidermal layer lang. So, superficial kaya madali nga natin na ihahawa. But, ikaw, basic, pag gumamit ka, make sure you make use of a cotton bud, or cotton pledget. Kasi, para hindi mo auto-infect yung sarili mo, mailipat sa ibang area. No? Medyo makatirin kasi yan. So, minsan may ibang mga preparations na may kasama ng anti-inflammatory. Kasi we expect dahil makati, nakakamot, namumula ang balat sa paligid niyang affected area na yan. Oo, yun. So, minsan may mga kasamang topical steroid preparation yan, yung mga ketoconazole. Kaya minsan may kasama ring antibacterial kasi we expect na pagka nangati, kakamutin, meron tayo kasing tinatawag na normal flora. Yan yung mga normal bacteria sa ating balat na pwedeng mag-inoculate doon. So, pwede magkaroon ng secondary bacterial infection. Kaya, may kasama na ring preparation minsan. So, example ng brand will be Triderm. Yan, meron din. O kaya Quadriderm. So, yan, isang magandang brand. And since nasa may bandang binti naman yan, pwede kang kung kunyari, sabagay tapos na yung summer, pag kasi, takot kasi sa ang fungi, takot sa salt. Halophobic yan. So, it can cause drying up of the fungi. However, it doesn't treat the fungi itself, Yes, no? Oo. Pero ang maganda lang doon, kahit papano, nagda-dry up, no? So, yun, makakatulong yun. And then, proper, personal hygiene, no? Yan. Okay, Asher?